I'm sad. I'm sad because I can't go to work. I'm sad because um, I don't know, I cannot explain kung bakit ako malungkot. Na, syempre, yung, alam niyo yun, yung dito sa Amerika talaga, hindi kagaya sa Pilipinas na marami kang makakausap, binibisita ka ng mga tao, pwede kang bumisita. You know, like, pwede ako pumunta sa coffee shop ng kapatid ko and we will have coffee together. Or yung mga relatives and distant relatives come to my house and we have coffee or we have lunch together, dinner together. Yung nawawala sa isip ko kung ano yung mga health issues ko. I'm here, I'm starting to like really feeling so sad na kung hindi ako nag-vlog, para bang nafe-feel ko na I'm going into depression because hindi ako nagkatrabaho. Hindi ako pwedeng magtrabaho as much as I want because of health issues. At hindi ako tumatanggap ng any financial help from the government. So, wala akong income. I'm waiting for me to see my doctor and see kung ilalagay niya ako sa disability. But I have to admit, I'm really, really sad. I'm not making any money. I don't have any contribution. I cannot contribute. And I'm used to be working hard. I'm used to work hard. That's what I'm used to. And I can't do that. And that is making me sad. Yung gusto ko magtrabaho dahil hindi po ako tamad. Ayokong dumipende sa gobyerno. I want to work. I'm still not so young, but I'm still able to work. If pagbabasehan ng edad ko, I'm 54 years old. But I can't go to work. Kasi out of the blue, biglang nanghihina ang aking legs. So, ang nature ng work ko is that I would be on my feet for 12 hours at least. Paano? Paano ako pwedeng maging nurse sa isang pasyente kung ako mismo is nangangailangan ng nurse? You know what I mean? Hindi rin naman ako pwede, wala namang trabaho na nakaupo ka lang. If ever meron, is I don't have the credentials for a job like that. Kaya, and even if there is a job there, which, let's say for example, merong trabaho na pwede lang akong umupo, hindi rin naman pwede. Because, what if dapat papasok ako and then suddenly nanghinang aking mga legs and I cannot drive to work. So, it's so depressing not to be able to do the things that I'm used to do. Yeah. Kaya, at least merong vlog. Kaya maraming salamat sa panonood nyo, pagtatangkilik nyo. Dahil habang nandito ako sa Amerika na naghihintay, nakitain ng doktor ko, o naghihintay sa mga appointments, mga doctor appointments ko, surgery and all that, kahit pa paano, is meron akong napaglilibangan, ito yung pag-vlog. At natutuwa ako sa mga comments
At kahit yung mga negative comments, I accept that. Gusto ko nga basta all kinds of comments I accept. Para nang sa ganun is merong somebody is or something is challenging me. Alam mo yon, yung may nagcha-challenge sa akin. Kaya yeah. Kaya ito po ako ngayon. Like, very sad. Last Sunday, dumating dito ang aking kaibigan, si Dr. Red at saka si Marilyn. Dr. Red is a physical therapist, but he has a doctorate. He is a regional director ng isang company. And my other friend, Marilyn, she is a nurse supervisor sa isang facility. We used to work together. They are like really my very, very, very close friends. Those two. I have more na connected kay Marilyn, kay Dr. Red, mga kaibigan, gaya ni Janine, gaya ni Jared, gaya ni Floor. But yung dalawa na yun, si Dr. Red at saka si Marilyn, they are like really my very, very, very close friends. Na we've been friends for years. At we already like understand each other's quirkiness. We already get each other's shortcomings. We already get each other's topak sa ulo. And we're okay. We understood each other. And we have each other's back. And that is the most important thing. And doesn't matter what plans I have, my friends support me. And whatever plans they have, I support them. We're kind of like, we're supporting each other. So, si Marilyn, nung ako nasa hospital when I was admitted, andyan yan, pupunta yan. Si Dr. Red, takot yan na bumisita sa hospital. Which is parehas kami. Parehas kasi kami February. Takot ako. Like, hindi naman sa takot, kaya lang, parang, okay, let's say for example, if two of my friends are sick, kind of like, parang ayaw ko silang makita sa ganung kalagayan na may sakit. Yung bang ganon. Kaya, parehas kami ni Dr. Red. Ganon din siya. Though, yung kaibigan ko yun, mamaya yan, kahit hindi siya makarating sa akin, like the last time, I was in the house for how many months. Nagpadala siya ng bougainvillea na halaman. So, in-order niya online, ang dumating sa akin. Yun, like, I'm so blessed to have, like, kahit iilan ang kaibigan mo kung totoo. Okay. So, yun po. My husband, he goes to work sa night shift siya. So, uwi na siya ng mga 8:30 ng umaga, and then mag-wind down siya, watch TV, mag-PlayStation, ganun. Kakain, and then go to sleep na siya, getting ready for his night shift again. Yung anak ko naman na with special needs, na siya lang yung kasama namin dito, matutulog din yan hanggang maagang gigising. Yun ang routine niya. Maagang gigising, maliligo, go back to bed to sleep until time na magla-lunch siya, mga 11 kanon. And from 11:30 to 12:30 darating naman yung bus. Hinihintay niya yung bus for special needs. So, and then wala na siya. Darating na siya ng mga 10:30 or 11:30 ng gabi. Kaya, imagine. At kahit pa nandito yon, let's say for example, nandito yon, matutulog ko, kaya naglalaro sa kwarto niya. Ng Xbox naman siya. Ang asawa ko naman, naglalaro din ng PlayStation, if ever. So, you see,
So, samantalang sa Pilipinas, it's like, maraming mga pupunta, maraming nakikikape. I go to my sister's house, to Abby coffee shop, and then punta sa palengke, makausap, and then yung mga pupunta sa bahay, ng mga nagtitinda ng gulay, nagtitinda ng isda, nagtitinda ng karne, ng mga merienda. Like heavy ang traffic sa bahay ko sa Pilipinas. So, naaaliw ako. You know, like I like Auntie Emmy, yung isa sa mga distant relative na bumibisita rin sa akin doon. Mamaya dyan na siya nakikikape. So, may nakaka-bonding. Mga church ladies, pinupuntahan ka ng mga church ladies. Mga dating classmates, pinupuntahan ka. Wala naman, yung magkakape lang, kwentuhan, ganon. Yun. Kaya, nung umuwi ang asawa ko sa Pilipinas, sinabi niya sa akin na, you look happy here. Sabi niya sa akin. Yeah, I was. Diba? So, nadidepress na po ako. Yun lang po. I'm starting to feel depressed. Because I have no money to shop. Hindi rin ako magsha-shop kung wala rin akong pera. At kung may pera ako, ang iisipin ko kung ano ang shoppingin ko. So you see, that's why I like it in the Philippines. Kasi hindi ko inisip doon ng mga mamili na mag-shopping ng mga kasi pagsasawaan mo rin eh. Bumili ka ng isang bag na pagkamahal-mahal, mga $4,000, $5,000 na isang bag. Ilang beses mo lang gamitin, ayaw mo na. Gusto mo na naman ng bago. Buti na lang andyan kayo. So, maraming salamat po. Pasensya na po sa video ko na to. Because I'm kind of like feeling lost today. Hopefully, I feel better. Mahirap yung pag mental health ang affected eh. Which, okay lang sana kung okay na sa labas na pwede nang mag-garden. Hindi pa pwede eh. Malamig pa. Maraming salamat po. Thank you. Hopefully, my video tomorrow is better.